Narito ang mga headline news. Nung nakaraang linggo ay nagkaroon ng unang appointment worship ang Southeast Asia Mission Center Church. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message nung nakaraang linggo ay The Resurrection of Jesus Christ mula sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 21. Magandang araw! Narito ang OMC News. Nung nakaraang linggo, April 20, alas 3 ng hapon ay nagkaroon ng unang appointment worship ang Southeast Asia Mission Center Church na ministry ni Pastor Delia sa Clark, Pampanga. Bilang pagbati para sa kanilang unang appointment worship kasama ang mga church member ng Southeast Asia Mission Center Church, ito ay dinaluhan nila Senior Pastor Choi kasama rin ng mga elder at assistant pastor mula sa ating simbahan. Ang tumanggap ng appointment sa Southeast Asia Mission Center Church ay 4, isang assistant pastor at 3 assistant teacher. Ang appointment worship ay pinangunahan ng opening prayer sa pamamagitan ni Elder Mary Jane. At sa appointment worship na ito ay pinahayag ni Senior Pastor Che Taeyong ang mensahe ng The Evangelist Guiding a Beautiful Thing mula sa 2 Timothy chapter 1 verse 10 to 11 at 14. Pagkatapos ay umawit ang mga inappoint ng inihanda nilang special song. At pagkatapos ay nagbigay ng congratulatory message si Elder Joy. Nawa, isama natin sa ating mga panalangin ang mga tumanggap ng appointment na ito. Lalong-lalo na, patuloy rin nating ipanalangin ang Southeast Asia Mission Center Church na patuloy na makapag-raise up ng mga remnants at disipulo na humahawak lamang sa tanging Kristo. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message nung Easter Sunday worship ay The Resurrection of Jesus Christ mula sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 21. Unang ipinahayag sa mensahe na kung bakit namatay si Jesus. Iyon ay dahil sa ating mga kasalanan at upang tayo'y maligtas. Pangalawa, iniligtas niya tayong mga makasalanan dahil siya ay tunay na propeta na daan upang matagpuan muli natin ang Diyos. Tunay na pari na lumutas ng ating mga kasalanan at tunay na hari nagwasak sa mga gawain ni Satanas. Sumunod na ipinahayag, bakit maraming taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay? Dahil iniisip ng tao na ito ay imposible dahil ang patay ay hindi na muling mabubuhay pa. Pang-4, bakit si Jesus ay muling nabuhay? Iyon ay dahil siya ay tunay na Diyos at upang iligtas niya ang lahat na nananampalataya sa Kanya. At huling ipinahayag sa mensahe ang 5 ebidensya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Announcement. Mamaya alas 2 ng hapon ay devotion worship ng District Group 2. Sa May 15, 6:30 ng gabi ay Rodriguez Healing Evangelism School. Sa May 20, Martes hanggang May 21, Merkules ay 2nd Philippine Children Remnant Conference sa ating simbahan. Sa May 22 hanggang May 25, Huwebes hanggang Linggo ay Summer Vacation Bible School. At sa May 25 hanggang May 31 ay Mindanao Evangelism Camp. Nawa, sa linggong ito ay matamasan mo ang pagpapala ng muling pagkabuhay ni Jesus at tunay na magkaroon tayo ng pananampalataya na si Kristo ay buhay at kumikilos. At dito nagtatapos ang OMC News. Maraming salamat.